sa lahat. 2, 1, Pilipinong conjoined twins tagumpay na napaghiwalay sa Saudi Arabia. Operasyon tumagal ng 6 na oras. Doktor at mga magulang ng kambal nakausap mismo ng News 5. Thank you so much, Doctor! Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend! Bagyong binabantayan ng Pag-asa, papasok na sa Philippine Area of Responsibility. Magiging lagay ng panahon ngayong weekend, ihahatid live. Magkapatid na yulo, parehong nakasungkit ng medalya matapos maglaban sa Asian Men's Artistic Championships. Gold para kay Carlos, habang bronze para kay Eldrew. At matapos pataubin ng dalawa sa World Top 10 players, Filipina tennis star Alex Ayala sasabak na sa semifinals ng Berlin Open. Hindi nagtutugma ang mga salaysay ni Tab Baldwin at basketball players ng Ateneo sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Dumepensa naman ang abogado ng isa sa mga coach ng Ateneo. Aksidente at wala raw hazing sa nangyaring trahedya. Nagbabalik si Mobile Journal Alexis Ebue. Dumating na sa tanggapan ng PNP-CIDG sa Camp Crame ang nagbitiw na head coach ng Ateneo Blue Eagles si Tab Baldwin. Ngayon lang siya pumunta matapos ang ikalawang sabpina ng CIDG sa kanya para sa investigasyon sa pagkalunod ng student athletes sa sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Hindi nagpaunlak ng panayam si Baldwin o ang kanyang mga abogado. Malaking bagay ang pagsipot ni Baldwin para makumpleto ang report sa investigasyon sa insidente. Sa Martes, sana target na isinumite ng DILG ang full report sa DOJ. Pero ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, ipagpapaliban muna ito. Hindi raw kasi nagkakatugma ang salaysay ng Ateneo players at Ateneo coaches kaugnay sa insidente. Maaaring dahil daw ito sa magkakaiba nilang kinaroroonan na mangyari ang trahedya. Nasa dagat daw kasi ang mga basketball player at habang nasa pampang naman ang mga coaches. They gave their narration of events. There are some inconsistencies between what the players said and what the coaches said, pero hindi pa kami tapos. Si Baldwin naman nakatakdang humarap sa NBI sa Lunes. Habang hindi naman nakasipot sa NBI, si Ateneo President Roberto Yap dahil nasa graduation ng universidad. Kaya abogado niya lang ang pumunta. Ipinasabpina ng ahensya si Yap para sa mga dokumento mula sa universidad na kailangan sa investigasyon sa pagkasiwi ni Adili at Baterbonia. Sa speech ni Father Yap sa Baccalaureate Mass ng Ateneo graduating students, muli siyang humingi ng tawad sa Ateneo community. Our actions have caused anger, confusion, and deep hurt, and I hear the criticisms, the condemnations, and the insults that have been directed at us. I do not dismiss them. But let me say that I am deeply sorry for the pain we have caused you. Personal naman nagsumite ng salaysay sa NBI ang isa sa mga assistant coach ng koponan na si Dean Castaño pero hindi na nagpa-interview. Ang abogado naman na isa pang assistant coach na si Reynaldo Jacinto bumuelta sa sinabi ng PNP-CIDG na hindi aksidente ang pagkalunod ni Baterbonia at Adili. Wala rin daw hazing na nangyari. So hopefully after this, magkaroon sila ng finding na sadly, may nangyari hindi nakanais-nais. It was all just an accident and there was really no initiation, it's not part of initiation. But the coach was really sad and even cried, but at the end of the day, nobody wanted this to happen. Sa gitna ng investigasyon sa trahedya, inanunsyo ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP na banned muna ang lahat ng Ateneo coaching staff na kasama sa team building activities sa Aurora. Epektibo na ito bago pa man magsimula ang bagong season para raw mapanatili ang integridad ng investigasyon. Isa para kay Rene at Divine! Samantala, nag-walkout naman ang ilang estudyante ng Ateneo para manawagan ng hustisya para kina Baterbonia at Divine. Inawit nila ang hymn ng universidad habang nag-aalay ng panalangin para sa mga nasawing estudyante. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5.
Kaugnay ng balitang yan, iuuwi na sa kanyang tahanan sa Nigeria ang mga labi ng nasawing student athlete na si Divine Adili. Ayon sa pamunuan ng Ateneo de Manila University, ililibing doon si Adili alinsunod sa hiling ng naulila niyang pamilya. Nagpapadala naman ang Ateneo ng dalawa nilang kinatawan sa Nigeria para samahan ang paghatid doon kay Adili. Inaayos na rin ang kanilang travel documents. Tiniyak naman ng Ateneo na maisasagawa ang repatriation ng may dignidad, pangangalaga at paggalang sa mga labi ni Adili. Lumitaw ang isang artipisyal na lawa sa isang barangay sa Davao Occidental. Ilang araw yan matapos ang malakas na lindol. Kung paano nangyari yan, alamin sa Frontline Report na ito. Sa unang tingin, parang tipikal na lawa lang ang sitio na ito sa Barangay San Isidro sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Pero ang tubig na yan, galing pala sa ilog mula sa kalapit na bundok. Bumaba ang tubig sa kanilang lugar matapos ang landslide na sanhi ng magnitude 7.8 na lindol. Naharang daw ng landslide ang daluyan sana ng tubig kaya hindi ito humupa. Ang masaklap, lalo itong umapaw dahil sa sunod-sunod na pag-ulan hanggang sa maging artificial lake na ang lugar. From time to time, actually na aside sa lindol po is umuulan din naman po kasi sa amin. So nag-i-increase po yung volume ng water. Pag tumataas po yung volume ng tubig, pupunta na po siya sa sentro ng Barangay San Isidro. Dahil sa pag-apaw ng tubig, nalubog na ang ilang bahay sa barangay at inilikas na ang mga residente. Hindi na rin kasi madaanan ang lugar, lalo't malalim na ang tubig sa ilang bahagi nito. Sa tansya ng LGU, nasa 20 ektarya na ang lawak ng tubig. Nagpadala naman doon ang DPWH ng mga kagamitan sa paghuhukay para sa dadaanan ng tubig. Bukod naman sa artificial lake, 6 na barangay pa sa Jose Abad Santos ang apektado ng coastal uplift o yung pag-urong ng tubig sa dagat, bunsod ng lindol. Sinusuri na yan ng DENR at ng Mines and Geoscience Bureau. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Pinatunayan ni Alex Ayala na wala siyang sinasanto sa kanyang kampanya sa grass court ng Berlin Open. Matapos po patumbahin ang world number 2 na si Elena Rybakina, sunod na biniktima ni Ayala ang world number 8 na si Elina Svitolina para makaabante na sa semifinals. Final score ng laban na ito, 6-3 at 6-4. Agad nakuha ng Pinay ang 3-love na bentahe sa first set. At kahit sinubukan pang bumawi, ni Svitolina hindi tumubra kay Alex. Sa ikalawang yugto, tablang laro 2-2 bago miscore ng 3 sunod na puntos si Ayala at kalaunay na siguro ang panalo. Sunod po ng mga kalaban ni Alex Ayala si Linda Noskova ng Czechia sa semis po ngayong Sabado ng gabi. Samantala, makakasama naman ni Ayala si tennis legend Venus Williams sa Bad Homburg Open para sa doubles event ng torneo. Susunod, abogado ng 18 Maleta Boys, kumampyo. Hindi raw nabigyan ng maleta si Senator Kiko Pangilinan. Granada natagpuan sa loob ng abandonadong coffee vending machine sa Iloilo. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sibak na sa pwesto, pinatatawag pa ng LTO. Yan ang nangyari sa isang police rider matapos mag-viral dahil sa pagmamaneho ng nakatsinelas at walang helmet. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Alexis Ebwe. Sa stoplight ng Dapitan Corner sa Lacson Street sa Sampaloc, Maynila, kapansin-pansin ang nagbubukod tanging rider na yan. Walang helmet at nakatsinelas. Nilapitan siya ng babaeng traffic personnel at sinita. Nakikiusap pa ang lalaki pero nang hindi ito nakalusot, ipinakita niya ang likod ng kanyang damit na may logo at apelyido. Matapos makita, pinagsabihan pa rin ito ni ate. Pero humingi rin siya ng pasensya sa rider. Ang paninita, nauwi sa biruan. Nagkamayan at nagtawanan pa ang dalawa. Maririnig din sa video na baka raw makita sila ng netizens, pero hindi klaro ang naging usapan ng dalawa.
Ang rider na yan, napag-alamang Police Staff Sergeant pala ng Maynila sa Binondo Police Station 11. Nung nakita natin yung viral video, pinahanap natin kung police natin dito sa Manila, kung saan nga nalaman natin na itong police na ito ay naka-assign sa Basic Police Station 11 o yan sa may Binondo. Kung saan nga yung station commander, nagkaroon agad ng immediate action taken yan, ay pina-issuean ng OBR sa FTPB itong police natin dahil sa hindi pagsusuot ng helmet. At nirilig na rin siya doon sa station. Depende pa sa magiging resulta ng ginagawang investigasyon kung makakabalik pa sa pwesto ang polis. Mahaharap din siya sa reklamong administratibo dahil sa pagpapabaya ng sinumpang tungkulin bilang public officer. Katulad sa part namin bilang polis, kami ang nagpapatupad ng batas, dapat kami ang unang sumunod sa batas. Nagpasalamat naman si NAPOLCOM Commissioner Rafael Carinisan kay Director General Arnold Santiago ng Manila Police District sa mabilis na aksyon. Ngayon, naglabas na rin ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO kaugnay sa nangyaring insidente. Maliban sa hindi pagsusuot ng helmet at ng footwear sa pagmamaneho, napag-alamang paso na rin pala ang sinakyan nitong motorsiklo. Inaanyayahan ng pulis para magpaliwanag at isurrender agad ang lisensya na masususpende ng 90 days. Nakaalarma na rin ang motorsiklo habang gumugulong ang investigasyon. Wala pa rin pahayagang lungsod ng Maynila hinggil sa babaeng traffic personnel na dawit sa viral video. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Timbog ang isang tauhan ng Coast Guard sa Biliran dahil sa pangungutong sa mga mangingisda. Naaresto ang Coast Guard team leader sa isinasagawang entrapment operation ng CIDG sa kanya mismong opisina. Nakumpiska sa kanya ang mga budol money. Sa investigasyon, 1,000 kada mangingisda ang hinihingi ng Coast Guard personnel tuwing kinsenas katapusan. Sinasamahan pa raw yan ang mga huling isda. Dahil dyan, humingi na ng tulong ang mga mangingisda sa lokal na pamahalaan. Hawak na ng mga pulis ang suspect at mahaharap sa kasong extortion. Samantala, naaresto sa Pilipinas ang isa sa most wanted ng Amerika sa kasong fraud. Ayon po sa Federal Bureau of Investigation o FBI, nahuli sa isang casino sa Pasig City ang puganteng si Herbert Leon Kimball. 2019 nang umaming guilty sa fraud si Kimball na may kinalaman sa healthcare, mail at wire fraud. Pero hindi siya sumipot sa pagdinig sa kanyang sentensya noong 2024. Si Kimball din ang nagpatakbo ng malawakang call center operation ng malawakang medical fraud. Umabot po sa higit 1.2 billion US dollars ang naitalang fraudulent charges dito. Nilinaw ni Attorney Levito Baligod na hindi inakusahan ng 18 bagmen si Senator Kiko Pangilinan na tumanggap ng maleta ng kickback. Kaugnayan ng flood control kickback scheme. Matatandaan sa kanilang press conference, ipinakita ng ex-bagman ang ilang larawan ni Pangilinan at ng kanyang pamilya. Sa isang pahayag, sinabi ni Baligod na totoong walang komento ang mga bagmen sa picture. Nagmukha raw defensive ang kampo ni Pangilinan dahil sa reaksyon niya at mga taga-suporta. Una nang sinabi ni Pangilinan na puro pasaring at palabas ang akusasyon laban sa kanya. Nagbabala rin siya na mananagot ang mga nagsasangkot sa kanya sa flood control scam. Weather update tayo mga kapatid. Patuloy po natin binabantayan itong bagyong may international name na Mekhala. Ito po yung tatawagin nating bagyong Francisco if makapasok na sa ating area of responsibility. Ito pong bagyong na may international name na Mekhala ay nasa tropical storm category na may taglay na lakas na hangin pa din na umabot sa 85 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 105 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos, pakanluran, sa bilis na 15 kilometers per hour at huling namataan ng Pag-asa sa layong 1,480 kilometers east ng southeastern Luzon. Yan po ay napakalapit na sa ating area of responsibility at posible rin pong makapasok ng ating area of responsibility ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw. If ever makapasok na po yan sa ating par, ito po ay mabibigyan ng local name na Francisco. Sa ngayon, wala pa po yung direktang epekto sa atin pero yung kanyang trough o pagbali ng hangin ay nagdadala po ng mga posibleng pagulan sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Samantalang, nagsisimula na rin pong bumalik yung ating habagat o southwest monsoon. Nauuna po yan dito sa western section ng Mindanao. Ito pong bagyong tatawagin nating Francisco ay patuloy nakikilos pahilaga-hilagang kanluran, papalapit dito sa area ng extreme northern Luzon
at yan po ay maaaring mag-recurve na patungo dito sa southern portion ng Japan. Sa ngayon, wala pa tayong nakikitang paglandfall nito o pagtama sa lupa, pero ito po ay magkakaroon ng close approach o lalapit po yan dito sa eastern section ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon na kung saan sasabit po dito sa area ng Cagayan at extreme Northern Luzon yung kanyang panglabas na kaulapan at wind field. At yan po yung kanyang magiging direktang epekto sa ating bansa. Maliban dyan, magpapalakas din po yan ng ating habagat o southwest monsoon. After po niyan, yan po ay maaaring sa darating na Monday hanggang Tuesday. After po ng Tuesday, yan po ay kikilos na paitaas patungo dito sa southern portion ng Japan. Sa ngayon, dahil po doon sa trough nitong ating binabantayang sama ng panahon, possible po yung ating mga thunderstorms dito po sa ilang bahagi ng Leyte, southern Leyte, kasama po dyan ang Dinagat Islands, ilang bahagi ng Eastern Visayas, kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Davao Region. Samantalang yung ating habagat naman ay nagdadala po ng mas mataas na tsansa ng pagulan sa mga areas ng Zamboanga Peninsula, Sorsogon area at BARMM. Kasabay po ng unti-unting paglapit pa nitong ating tatawaging bagyong Francisco, maaaring bukas hanggang sa Lunes, mas dadagdagan na rin po yung ating tsansa ng pagulan sa western section ng Visayas, kasama na po dyan ang Mimaropa. Ito po ay epekto po ng habagat o southwest monsoon. Sa Metro Manila, mas magiging maulap po ang panahon natin sa Tuesday, papasok ng Wednesday, at mas matataas na rin po yung ating tsansa ng pagulan. Dahil po sa epekto ng habagat, kasama na rin po dyan ang mga karatig lugar ng Metro Manila. Pero sa ngayon, bukas, magiging maaliwalas pa rin po ang panahon natin. Sa umaga, magiging mainit hanggang tanghali. Pero sa dakong hapon, nagiging maulap po yung panahon natin at tumataas po yung ating tsansa ng pagulan at mga posibleng thunderstorms. Kaya sa may mga lakad, ngayong linggo, ugalin pa rin po natin ang pagdadala ng payong at paghandaan po natin ang mga posibleng pagulan sa dakong hapon at gabi. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Huli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura. Lagi may panahon para sa iyo. Buntis ang The Devil Wears Prada star na si Anne Hathaway. Kinumpirma yan ng 43-year-old award-winning actress sa Instagram. Ipinakita niya ang kanyang baby bump in her white dress. Ang caption niya dyan, "Baby, I'm yours." Third child na nila ito ng asawa niya at actor-producer na si Adam Shulman. Susunod, coffee vending machine nakitaan ng Granada. At Pinoy conjoined twins matagumpay na napaghiwalay sa operasyon sa Saudi Arabia. Mga kapatid, huwag po kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Nakitaan ng Granada ang isang lumang coffee vending machine sa Iloilo City. Nakita po ito ng isang magbabakal sa isang abandonadong bahay. Tinawag niya yan sa barangay na agad namang dumulog sa pulisya. Ayon sa mga otoridad, ang nakita ay isang M67 grenade. Kahit luma na, kumpleto pa rin daw ang mga laman nito at maaari pa ring sumabog. Hindi niya yung mga scrap doon sa abandoned na bahay. Kasi yung may-ari nun wala na. So doon na-discover niya yung explosive device. Wala pang identity kung kanino yung explosive device. Sumadsad sa pinakamababa ang net satisfaction rating ng Administrasyong Marcos sa unang quarter ng taon. Base sa survey ng SWS, 32% ng mga Pilipino ang kontento sa trabaho ng administrasyon. 46% ang hindi kontento habang 21% ang hindi tiyak ang sagot. Nagresulta yan sa net satisfaction rating na -13, malayo sa +14 noong November 2025. Record low ito, hindi lang para sa PBBM administration. Ayon sa SWS, pinakamababa rin yan sa loob ng 16 na taon mula sa -45 ng Administrasyong Arroyo. Ginawa ang survey noong March 24 hanggang 31 sa kasagsagan ng krisis sa langis at kung kailan nagdeklara ang Pangulo ng State of National Emergency. Wala pang reaksyon ang Malacanang sa survey.
Armies, nakasecure na ba kayo ng ticket? Mabilis kasing na-sold out ang Day 3 ng Arirang Concert sa Pilipinas ng global pop sensation na BTS. Sa post ng Live Nation, wala pang 1 oras nang maubos ang tickets matapos magsimula ang general sale kaninang umaga. Dahil nga dyan, marami pang fans ang umaasa na magkakaroon pa ng Day 4 sa March 13, 14, and 16 next year ang confirmed dates ng concert sa bansa ng Bangtan Boys. Gaganapin yan sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Susunod, Pinoy conjoined twins na paghiwalay sa isang operasyon sa Saudi. At boses ng ilang Pinoy artists tampok sa soundtrack ng Hollywood animated film na Forgotten Island. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Matagumpay na napaghiwalay ang conjoined twins mula Nueva Ecija sa isang operasyon sa Saudi Arabia. Ang magulang ng mga bata, abot langit ang pasasalamat. Narito ang Frontline Report. So we will be counting. It's 5, 4, 3, 2, 1. Thank you, Lord. Thank you. Hindi mapigilan na maging emosyonal ni Nanay Ginalyn Manuel na mula pang Nueva Ecija matapos maging matagumpay ang 6 na oras na operasyon para paghiwalay ng kanilang anak na conjoined twins na sila Olivia at Gianna. Konektado mula sa dibdib hanggang tiyan ang kambal dahil sa isang kondisyon na tinatawag na omphalophagus. Inoperahan ang magkapatid sa Riyadh, Saudi Arabia sa ilalim ng kanilang conjoined twins program, isang humanitarian initiative ng kanilang gobyerno. Sila Olivia at Gianna na ang ika-4 na conjoined twins na naoperahan mula sa Pilipinas. Sa success rate na tinatayang nasa 70%, isa ang Saudi sa mga nangunguna sa buong mundo pagdating sa separation surgery. Bago ang naging operasyon, panatag ang loob ng mga doktor na magiging maayos ang operasyon. So we expect that surgery will go smoothly. I want to reassure the people who are seeing us that the babies are stable, we are doing very well. Ikinuwento ni Nanay Ginalyn sa News 5 na malaki ang pasasalamat niya sa Diyos dahil lalaki ng normal ang mga bata. Noong pinagbubuntis pa lamang niya ang mga anak, sinabihan daw siya ng kanyang doktor na wala ng kasiguraduhan na ipapanganak na ligtas ang kambal. Pero hindi pa agad makakauwi ng Pilipinas ang pamilya. After po nitong separation, may another surgery pa po yung isang kambal kasi may heart condition din po. Kaya pag galing po nung isang kambal, siya uli po yung ooperahan sa puso. May tuturing na isang rare phenomenon ang conjoined twins na tinatayang nangyayari sa isa sa bawat 50 hanggang 60,000 na mga nagbubuntis. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Muling naghari si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa floor exercise event ng 2026 Asian Gymnastics Championship sa Zunyi, China, habang ang kanyang kapatid na si Eldrew nasungkit naman ng bronze. Nakuha ni Kaloy ang top spot sa kompetisyon matapos po ang 14.700 masterclass routine sa finals ng men's senior floor exercise. Sinundan siya ni Shukiyama Shoma ng Japan sa final score na 14.600. Hindi nagpahuli ang nakababatang kapatid ni Kaloy na si Carl Eldrew Yulo at pumuntos ng 14.300. Sapat naman yan para maiuwi ang bronze medal sa event. Ito ang kauna-unahang medalya ni Eldrew sa kanyang senior career. Nakatakda pang sumalang ang magkapatid na Yulo sa finals ng horizontal bar ng regional meet. Kwalipikado rin si Kaloy sa finals ng parallel bars apparatus. Tampok ang malalaking Pinoy singer sa soundtrack ng upcoming Hollywood animated film na Forgotten Island. Sa report ng Variety, kakantahin ng P-Pop Kings na SB19 ang classic song na Mga Kababayan.
Ang Nations Girl Group naman na BINI ang kakanta sa A Parallel World. Remix version ng Never Tear Us Apart ang kakantahin ni Sofia La Forteza ng Cat's Eye. Bukod sa kanila, kakanta rin ang lead voice nitong sina Liza Soberano at Her para sa soundtrack na BRB. Tampok dyan ang vocalization ng Pinay Broadway star na si Lea Salonga. Sa September 23 na mapapanood sa bansa ang Forgotten Island. At yan po mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.